Hello there mga kayang starot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito na naman po tayo. Ngayon, ang gagawin po natin ay mag-tarot divination po sa ating bayan, Pilipinas. Titingnan natin kung ano po yung mga incoming influences na darating po sa atin within June 2025 to December 2025. Tinitingnan natin ang ekonomiya, tungkol sa politika, mga sakit-sakit, or delubyo, kung may mga incoming ba na mga influences na ganyan. So ngayon, simulan na po natin. So kung makikita ko. Unahin natin yung tungkol po sa nature po natin. Kung ano po mga darating. Oh. Kita ko dito na may bagyo. At ang nakikita ko yung mga tao na magsilikas ba? Kasi hindi lang ito yung basta-bastang bagyo, storm surge or tsunami. Nakikita ko dito. Ito po. Nakikita ko tsunami po to. So, ito po ay tungkol sa tubig. Nakikita ko dito ng mga tao ay dapat magsilikas. At hindi na basta yung mag-iisip pa ng yung second thought pa ba na kailangan bang lumikas o hindi. Kasi ang pangyayaring ito, nakikita ko na kailangan talagang lumikas. So, tingnan natin kung saang lugar to dadapo, tong bagyo na to. So, sa Luzon at saka Luzon within Bicol region at Western Visayas. Sa Luzon, Cagayan Valley and Bicol region. At sa Visayas, sa Western Visayas. At sa Mindanao, Eastern, Northern, Southern. Tatama itong bagyo na to. So, ito talaga ay dapat nating paghandaan kasi ito po ay malakas na bagyo at magdudulot po ito ng yung paglandslide, storm surge, mga tsunami. Nakita ko ditong tsunami. So mga kayang starot, sa mga lugar na sinasabi ko, sa Luzon, Cagayan Valley, Bicol Region, at sa Visayas, Western Visayas, matamaan. At sa Mindanao, Eastern, Northern, at Southern po. Matatamaan po siya sa bagyo na to. At ito po ay malakas. Kailangan po ng mga tao na lumikas at hindi magdalawang isip. So within June 2025 to December 25. So, dapat tayong yung magdasal. Kasi ito namang mga incoming influences, may 75% na pwede siyang mangyari at may 25% na pwedeng hindi mangyari. Nang dahil po yun sa dasal natin. Kasi pag yung dasal natin taimtim, pakikinggan po tayo ng Diyos po. So, ingat po tayo doon sa mga lugar na mga sinasabi ko. So, namin nakita kung yung earthquake.
at volcanic eruption. So saan okay. Itanong natin kung saan matamaan sa Earth, yung lindol, saan tatama? Sa Luzon, wala. Visayas, wala. Sa Mindanao po, Mindanao, Eastern Mindanao at saka Northern Mindanao po, yung lindol. So yung mga lugar na sinasabi ko, mag-iingat po tayo within June 2025 to December 2025 po. At ang volcanic eruption, titingnan natin kung saang lugar ito mag-ano. Sa Visayas pa rin. Sa bandang Negros Oriental at Negros Occidental po. So, may mga clients ako na taga dyan sa Negros Oriental at Negros Occidental. Sana makita nyo to, yung yung reading ko na to. Ang i-advise ko lang po na mag-ingat within June 2025 to December 2025. Lahat ng mga sinasabi ko dito, dapat yung mag-alert tayo dapat sa mga panahon na yan, sa mga buwan na yan. Dito tayo sa mga sa mga sakit-sakit. So nakita ko dito na may water contamination, water pollution or contamination po. Cause of chemical spills. So itong water pollution or contamination po, ito ay magdulot po sa tao na magka-seizures at magka-heart attack, difficult yung mahirapan huminga. So nakikita ko dito sa yung kasi parang malagay natin na matawag natin na pandemic kasi siya yung bigla, tapos maraming tao ang maaapektuhan at hindi ito nagsimula sa Pilipinas. Sa Pilipinas, masama lang yung maapektuhan ang Pilipinas. Yun po ang nakikita ko dito. So, guys, mag-ingat po tayo. Kasi, nakikita ko dito, within June 2025, ang reading, minsan, pag hindi mangyayari sa ganyang mga buwan, may 3 months siya na yung pag hindi mangyari within June to December, pwede siyang yung within January, February, tsaka March. Nakikita ko dito. Nakikita ko talaga water contamination. At dahil po ito sa chemicals, mga chemicals. So ito ay makapagdulot sa tao ng seizure, sa heart attack, at mahihirapan huminga. Kaya nga, heart attack. So ito ay hindi lang sa Pilipinas. Nakikita ko dito na ito ay mangyayari din sa ibang bansa at hindi ito nagsimula dito sa Pilipinas. Tayo ay maaapektuhan sa water pollution po, contamination po.
So mag-ingat po tayo. So ipagdasal natin to kasi ayaw ko tong barahan na to. Lahat So yun lang guys, na kailangan natin taimtim na dasal kasi wala namang imposible. Wala namang imposible sa Panginoon po. May awa rin po siya sa atin. So, kung ito ay incoming influences, may 25% po tayo. Yung dasal po natin, yung 25%, pwede yung mga 100%. Kung yung dasal natin ay taimtim. At huwag tayong maging negatibo. So, yan lang po ang nakikita ko sa dilubyo at saka sa pandemic. So, may nakikita rin ako na yung ang sakit ng tao, ang tao rin sa Pilipinas, ito, tao rin sa Pilipinas, yung stress related na sakit. Kasi may nakaambang trauma po na darating po sa Pilipinas na yung mga Pilipino ay ma-depress at ma-stress sila sa pangyayaring yan. So, hindi lang yung water contamination, mga bagyo, lindol at saka volcanic eruption. So, yung mga sarili natin, kung ano man yung mga maranasan natin in the future, i-manage po natin yung yung sa mental at saka yung emotion po natin. Kung paano po natin dalhin ang sitwasyon. So guys, itong pagbabasa kong to, kaya ayaw kong magbasa ng ganito kasi rin ba sa utak natin. But ang advice ko po, kasi sa akin, sa personal experience ko, kahit may nakikita ako sa card ko na hindi mga maganda, yung positive na mag-establish ka ng positive energy po sa katawan natin, sa state of being po natin, yung i-manage po natin yung emosyon, yung sa utak natin, yung pag-iisip natin, na ang lahat ng to ay pwedeng hindi natin maranasan kung tayo ay magdadasal ng taimtim po. Yun lang po. So ngayon tingnan natin ang ekonomiya po sa Pilipinas, kung ano po yung mga incoming po na influences. Pasensya na at yung yung boses ko parang nawala ako kasi nga sa pagbabasa ko na-carried away po ako. So ang ekonomiya natin, okay, yung trade and investment mag-slow, tsaka yung mga turista mag-slow. Yung gross domestic products, yun ang mag-increase. Mag-increase po siya within June 2025 to December 25. So itong trade and investment, ito yung mag-slow at saka yung mga turista. Siguro sa mga nangyayari sa Pilipinas, nakakatakot na rin. Kaya ito yung sitwasyon natin in the future. So sabi ko nga, may 75% na pwedeng mangyari ito at may 25% na hindi mangyari. So sa diskarte po natin, sa dasal po natin, at hindi tayo mawala ng pag-asa. Dapat kung ano man yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, mas gagawa tayo ng paraan para ma-solve yung kahit sa pansariling problema natin, at kung hindi tayo mag-aapekto ng lubusan lalo na sa politika natin.
Kasi marami pong, alam ko, marami pong nadidepress ng dahil sa lagay ng ano natin sa ating bansa, yung sa politika. Kasi doon talaga tayo parang sumadsad ng dahil sa mga intensyon ng iba na gustong manipulate po. So, yun po yung sa ekonomiya po natin. So, tingnan natin ang tungkol sa politika. Kung ano po yung mga incoming influences. So, kuha tayo ng 5 card. Okay, ganun pa rin. Bangayan, awayan, traidoran. Ganun pa rin. May nakikita ko dito within June 2025 to December 2020. Hindi. Kasi parang mag-ano to. June 2025 to December 2026. Nakikita ko dito na may papalitan. Papalitan po ang presidente. So, nakita ko dito. So, nakikita ko dito na mag-change leadership po tayo. Na yung presidente po natin mapalitan within June 2025 to December 2026. May magaganap po na ganyan. May incoming na influences po na ganyan. So, ano po ang dahilan? Ma-expose po ang yung katotohanan. So, ang mag-expose po nito ay isang lalaki. Isang lalaki na wala po sa pwesto. Wala po sa gobyerno. So, ang dahilan po nito, mag-expose po ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan na mga sinasabi or may mga pangyayari dito na yung fabricated lang ba? Fabricated, tapos may lalabas na tao na wala sa gobyerno na mag-stand po siya. Siya po ang maglalabas ng sekretong yan kung bakit yung Pangulo natin hindi makatapos sa kanyang term. So, isa po, ang mga dahilan po, yung mga ill-conceived decision niya. Isa rin po yan. Marami siya nagawa ng mga desisyon na hindi kino-consider ang consequences. At hindi siya naghanap ng alternatives para ma-maintain po ang peace sa Pilipinas. Nag-increase siya ng instability. Gumawa siya ng mga panibagong complications. Mas lalong yung gulo, mas lalong gumulo nang dahil po sa desisyon niya at nag-trigger po sa mga tao kung bakit tayo nagkaganito ngayon. So, highlight lang po na may isang tao na lalabas na hindi po siya taga-gobyerno, hindi po siya nagtatrabaho sa gobyerno. Siya po ang mag-expose ng katotohanan. So, yun lang po ang nakikita ko dito sa mga cards. At may rin yung sa pamilya. Yung sa pamilya, may lalabas na yung siguro sa pamilya, sa kabila, or kung sino man to. Kasi sinasabi talaga dito, yun na yung umuupo ngayon, yung pinakataas na posisyon, siya po ang mapalitan. So, ibig sabihin,
may lalabas, hindi lang ito, iba yung i-expose ng tao. Iba. At may ma-expose din na tungkol po sa pamilya nila. Nasasabog po yan. Within June 2025 to December 2026. Pero ang pinaka-peak dito na nakikita ko, within June 2025 to December 2026. So, guys, mga kayang starot, ang advice ko lang, kasi masyadong yung nakikita ko ngayon sa baraha, sa cards, na hindi maganda. Hindi maganda talaga within ngayon, June, July to December. Hindi maganda. So, ang lahat naman ng to ay incoming influences. So, ang incoming influences, ulit-ulitin ko, may 75% na pwedeng mangyari. May 25% na pwede po siyang pigilan. So, kung ano man yung hindi dapat matuloy, yun po ipagdasal natin. Kung ano man yung karapat-dapat na matuloy, yun po ay ipagdasal po natin. Ipagdasal rin po natin. So, yan lang po, mga kayang starot. Maraming salamat po. And paki-like and share po sa video na to. At paki-subscribe po. Maraming salamat po.